Hello mga sir, ayan. Meron na naman tayong ito troubleshoot na Honda Click na 150. Sinakay na lang ito sa sa sasakyan. Kasi ang issue kasi nito mga sir, hindi nagcha-charge yung kanyang battery. Pakita ko muna. Click 150 to, version 2. Sinakay na lang to kanina sa L300. Kasi hindi nga raw niya ako makontak, kaya humingi ako ng pasensya kung hindi niya ako makontak dahil totally busy tayo ngayon, tapos nagdaan ng New Year at ayun, dahil tumatawag sa akin kanina saka yung nakaraan, hindi ko masagot kasi nagdadrive ako. Kaya ito, gagawin na natin to. Lalo ngayon busy ako dahil dadalawa lang kami ni Kapulong na gumagawa ng motor. Yan, mula kanina pagdating namin galing La Union, sobrang dami ng pila. Kaya hindi ko kayong ma-replyan totally lahat. Kaya paandarin ko mga sir dahil hindi gumagana sa kabilang side yung kanyang for start yung kanyang volt ng battery 10.4. Start mo day. Lubat na. Ayan, ayaw na mag-charge or ayaw na mag-start. Tingnan natin. Okay, ayaw na gumana. Pero pantayin muna natin para may pakita ko sa inyo na yung voltage nya or yung voltmeter sa panel. Kasi itong si Click 150 na version 2 to 125, meron silang sariling voltage sa panel. Nakikita natin kung nag-charge yung battery ba natin or hindi, or kung ilang ba yung pumapasok na voltage sa ating battery. Nakikita natin dito 10.1, di na kayang magpa-start, kaya paandarin muna natin. Gamit tayo ng charger. Buksan natin yung battery nya. Ito mga sir, tanggal ko na yung cover. Papansin nyo may isa akong battery dyan dahil sira yung charger ko. Gumamit ako ng isang battery. Ginawa ko dyan, isiniris ko muna or isinusok ko muna, pinaganito ko para mapaandar ko yung motor. At dito na tayo sa may part ng panel. Mapapansin nyo, maandar yung motor, pero yung voltage nya yan, gumagana yung kanyang speedometer, pero yung voltahe natin or yung voltmeter natin hindi siya tumataas, steady sa 9.2. kapag ganyan, kumbaga umaasa na lang yung makina sa battery. Kapag once na ginamit nyo yan at umalis kayo, kapag nalubat yung battery nyo, ititirik na kayo nyan. Ang gagawin nyo nyan para ma-troubleshoot nyo kung ano yung problema nyan, ayan, mapapansin nyo bumabagsak na 8.8 hanggang maya mamamatay na yung makina. Ang gagawin nyo dyan para ma-troubleshoot nyo kung ano yung problema ng motor ninyo, unang-una nyong gagawin, tanggalin nyo tong pinaka-terminal. Mapapansin nyo dito, yan, wala na yung isang fuse dahil nilipat na. Ito na yung pinaka-fuse nya dahil naglulus na siguro dyan, kaya tinanggal. Gagawin nyo, tanggalin nyo to. Makikita nyo dito kung yung makina ba ay umaandar nang dahil sa battery. Kapag tinanggal nyo kasi to at namatay yung makina, matik po yan na nakasalalay yung kuwan natin, under nung makina sa battery. Tanggalin natin. Pag namatay ito, nakasalalay sa battery yung under ng makina. Ayan, check natin para malaman natin kung ano yung gagawin natin. Ayun, namatay. Kapag ganito yung nangyari, nakasalalay lang yung under ng makina sa battery, gagawin natin dyan, i-check nyo to. Ito yung pinaka main fuse, isa ito sa i-check ninyo. Tapos isusunod nyo i-check yung sa may ignition natin to. Isa rin yan sa i-check nyo. Pero dito muna tayo magbabasyan muna kasi andito yung problema kung bakit. Minsan nasa kuwan natin, nasa wiring natin, short circuit siya, lalo kung mga ganito yung nangyari.
Yan, naka-bypass. Isa rin yan sa may problema. Kaya itong motor ni sir, hindi niya na magamit. Kasi nga, pag nalubat yung battery, pinacharge mo siya ngayon, goods yung andar. Pag nalubat, palya na. Kapag nalubat hanggang madid na yung battery, mamamatay na rin yung makina. Yun yung pinaka mahirap. Kasi ito si click mga sir, kapag once na wala siyang stator, example na lang natin kung magpapa-under kayo ng motor, kung wala siyang stator, under po siya basta may battery. Nakasalalay yung kuryente sa battery. Kaso nga lang, wala nang nagsusupply pabalik sa battery. Saka yung standard nito, kapag once na tinanggal mo tong terminal ng battery natin, dapat hindi mamamatay yung makina. Dapat stable pa rin. Kahit tanggalin mo to, hindi dapat mamamatay yung makina. Ano nangyari? Namamatay na yung makina kapag tinanggal mo to. Kaya may problema to sa wiring, or dito muna tayo saka sa susian para matroubleshoot nyo kung ano yung problema ng motor kapag ganito. Kaya puntriyan na natin to. Minsan din mga sir, parang may isa tayong na-vlog nung nakaraan doon sa Click 150 rin na version 1. Totally andito pa yung unit na yun kasi naghahanap pa si sir ng pisa niya ng sakit ng harness. Totally andito pa yun. At naka-schedule, siguro dadaan niya daw bukas yung pisa. Magagawa ko siya lang panibagong content kapag naidala niya yung pisa. Kaya ito muna yung uunahin natin. Titignan muna natin to. Kapag na-check natin to na walang problema, punta tayo sa may dito. Pero manghihirang muna tayo ng relay. Dito kaagad mga sir, wag muna kayo kaagad bibili ng pisa kasi itong relay na to, napakamahal po yan. Kung may tropa kayo, pwede nyong hiramin kasi mabilis lang din naman na ikabit. Tapos ito, pag nagtatanggal kayo, wag nyong gagamitan ng pliers kasi masisira. Baka yung hiniram nyo, ginamitan nyo ng pliers, nakasira pa kayo. Kaya tsagayin nyo siyang hatakin pangat. Galaw-galaw konti, angat para matanggal nyo yan. Ito na, tanggal ko na yung relay. At sa relay natin, ayan, natamaan na. Yan, kaya napaka-importante mga sir. Dapat hatakin nyo lang, pilitin nyo lang hatakin. Medyo may katigasan talagang hatakin to mga sir, pero tsagain nyo lang, basta wag lang masira ito dahil nagkakalaga ito ng 1,200. Depende yon sa store. Minsan nasa 900 lang to, kaso sayang pa rin mga sir kung kaya naman natin ingatan. Kaya tamaan na Kaya ito muna yung itatry natin. Kapag once na ganito yung problema, mas magandang manghiram muna kayo sa kaibigan ninyo. Huwag muna kayo kagad bibili ng pisa para makita natin kung ano pa yung i-double check ninyo. Yan, kaya magpapat tayo. Ito kasi yung main relay, kasama ito sa charging para mag-charge ito pati sa push start. Kaya manghihiram muna tayo. Ito, nakahiram na tayo. Ito yung sa kanya. Testing tayo. Ilagay muna natin para makita natin kung aandar na ba siya. Tapos ibabalik ko to. Yan. Ito, naibalik ko na yung tapos ngayon, tatry natin paandarin kaso lobat yung battery. Gagamitan natin ito. Yan, ganito yung ginawa ko para mapandar ko siya kasi lobat yung battery. Okay, ayaw na mag-start mga sir dahil lumabas na yung check engine. Kapag ganyan mga sir, huwag kayong kabahan. I-check nyo muna yung mga fuse. Kapag ganito, patay natin, check nyo muna to. Baka may problema na yung fuse box nya. Check natin, tanggalin ko muna isa-isa. Hindi naman pumutok yung mga fuse kasi may problema tong ayun, maluwag dito sa kabila. Tapos ilawan ko. Papansin niyo yung yung fuse box sa may 25 ampere, parang meron siyang nilagay na
Ewan ko kung ano to, parang sa ano to glue stick. Tapos dito sa may part dito, ayan, lubog na siya. Ayan, nangingitim lahat. Tapos lubog yun nandito. Siguro nung pagkahila ko nito, nahatak na siya. Yun ang pagkahila ko nung ano, nung main relay. Kasi matik ihilahin mo talaga ito. Kaya unang-unang gagawin natin na dito, dahil ganyan na yung nangyari sa fuse box niya, tatanggalin na natin to. Ilalabas na natin to. Kasi kaya na umaandar naman siya. Kaso nga lang, bigla nagkaroon ng check engine. Kaya di natin mapaandar na. Noong hinugot ko tong main relay, naiwan. Maluwag na tong parte na to. Tapos yun nandito, ayun. Nilagyan na ng pandikit. Kaya itong kung na to, kailangan natin itong papalitan. Pero i-report ko mo dun sa may-ari nito na yung fuse box niya, obligado, kailangan ng palitan. Kasi kapag hindi natin pinalitan to, ginawa lang ng paraan, at kapag ka nalubak, baka tumirik uli or mawala yung charging. Sample nito, yan, nakabypass na itong isang fuse. Kung papasin nyo, may fuse dito pero wala naman siyang MDL. Itong nawawalang fuse natin dito, ito na yan. Kumbaga binaypas na, gawa kasi ng ano, naglulos na. Kumbaga ito na yung naging issue niya, naglulos na siya, kaya binaypas. Kaya obligado, kailangan natin tong papalitan. Pagkakaalam ko nasa 1.1 yata presyo nito. Yung mismong fuse box, ang kasama lang nun, mga fuse lang, walang kasama to, hindi kasama. Kaya yan lang muna sa ngayon yung gagawin natin dito. Abangan nyo na lang yung ano, yung susunod kong video after natin makabili nito. Pero wala tayo ibang ano bibilin bukod dito. ECU safe yan kasi umaandar. Kaya abangan nyo lang yan, no? Susunod kong video ito mga sir. Kasi magpapabili muna tayo nito. Ito. Ayaw ko nang gawa ng paraan to. Kasi sayang lang yung labor ni sir. Sayang lang yung pagkakalas natin kapag ginawa natin ng paraan to. Kasi sa katagalan, pag natagtag or nalubak or nagpalit siya ng battery, nagalaw yan, matatanggal uli yung remedyo. Kaya matik, kailangan natin ito papalitan.